Tama nyo po na yung pananampalataya nyo, nag-grow po siya. Dahil buhay ang salita ng Diyos. At buhay ang banal na Espiritu na nagbibigay po ng kalakasan sa atin. Kaya po ng Panginoon, kaya ng Diyos, anuman po ang inyong mga dalahin ngayon. Kahit po yung imposible, wala pong imposible sa Diyos. So, and then, anong verse na po tayo? Verse 38, when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying, sabi po dyan, and wailing loudly. Meron na pong agad na kasi alam niyo po, mga po ito, mga paid mourners po ito. Yung binayaran para umiyak sa patay. Hindi lang po ngayon, noon pa man uso na sa mga Hudyo po ito, may dala po silang flute, nag-ano po ng flute na malungkot po yung tunog, and then, habang ang mga ito umiiyak, kahit hindi po nila kamag-anak, kahit wala pong pero marunong po silang magdrama. Yung nila, kabata-bata pa niya. Narinig, nakita po ni Jesus, and then sabi po sa verse 39, he went in and said to them, why all this commotion? Sabi po niya, and wailing, the child is not dead but asleep. Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Anong drama-drama nyo dyan? Hindi patay yung bata kasi po sa Panginoon, yung patay, ang tingin lang niya ay natutulog. Ang ibig sabihin niya, kaya po niyang gisingin, kaya niyang buhayin. Alam niyo po, bakit alam po natin paid mourners po ang mga ito? Binayaran po sila. Habang umiyak sila, mamaya babayaran na tayo, malaki yung pera. Iyak pa tayo, lakasan mo. Pero, nung sinabi ni Jesus, habang umiiyak sila, kawawa naman, diba? Sabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, hindi naman yan patay, natutulog lang. Tumawa sila. Alam niyo po, kung ikaw ay namatayan, kahit merong mag-joke, hindi ka matatawa. Pero itong mga to, hindi naman nagjo-joke si Lord, but they laugh at Him. Ibig sabihin po, talagang binayaran lang sila. Habang umiyak sila, kawawa naman ng bata, napakabata pa niya. Lakas natin, lakas. Mamaya babayaran tayo. Sabi ni Jesus, hindi yan patay, natutulog. Tumawa po. Bakit? Bayad po sila. They laugh at Him. Mahirap pong tumawa kapag ikaw ay namatayan. Kahit po matindi pa yung joke. Matindi po yun. Pero alam niyo po, meron pong true story. Dati po ang Pangilinan, dalawa po yan. Kinwento lang po ito sa akin. I'm not sure kung accurate po ako. Ang Pangilinan po dati, meron yung parking lot niya ngayon, meron pa hong pwedeng iburol ho doon. Meron pong namatayan na ina, umuwi po siya from abroad. Pagbaba po niya ng sasakyan, umiyak na po siya na kando. Yung anak ko. Tumakbo po siya sa kabang, yung anak ko. Tapos sinawat po siya ng kanyang mga anak. Mama, yung pakialaman, alima. Yung balo, yung panamdamaning inda na mawalan niyang anak. No, tapos yun po, nung nahimatay po siya and then nahimasmasan po siya, sabi niya, ma, tara, kaya tata mo pong sumangit. Yung sinabi, ako po bisang payawat Hindi po niya tinignan kasi dalawa po yun yung sinabi. Alam niyo po, ito po yung talagang namatayan. Kahit anong gawin mo, hindi po siya Pero itong mga paid mourners, agad nakatawa kasi po, natawa sila, Alam mo, kasi ang iniisip nila, mayaman si Jairus, malaking babayad sa atin, sinugog ruler yan. Pero natawa po sila. And then, ano pong ginawa ng Lord sa kanya? Verse 40, they laughed at Him, and after He put them all out, sabi po dyan, sinipa sila, sa Greek po, pinaalis po sila, penabinuning ginu. And then He took the child's father and mother. Ano po ibig sabihin po dito? Yung lahat ng walang pananampalataya, pinaalis ni Kristo. Alam niyo po, yung mga kasama niyong tao na walang pananampalataya, huwag niyong samahan yan. Lalo na kapag meron kayong pinaglalabanan sa buhay. Huwag niyo pong samahan yan. Ang samahan nyo, yung merong pananampalataya, yung lumalaban sa pananampalataya. Katulad ng mga taga-Calvary Temple. Lumalaban. Kahit nung COVID, lumaban po tayo. Bakit? Anong sabi po ng Bible? Fight the good fight of faith. Kung meron kang pananampalataya, lumaban ka, kapatid. Ako po, kung di ako lumaban, matagal na akong patay. Sa sitwasyon ko po. Hanggang ngayon, lumalaban po ako dahil alam ko, buhay ang Diyos. At mabuti ang Diyos. One day in His perfect timing, lalabas po ako sa dialysis.
na hindi na magdadialysis. Because with God, nothing is impossible. Amen. Praise the Lord. So pinaalis ni Kristo yung mga walang pananampalataya, ang sinama lang niya yung kanyang mga magulang ng bata at yung mga disciples who were with him. Sino po yan? Yung mga radikal. Si Peter, James, and John. Ito po yung mga radikal. No? Kaya sabi nila, ako po migagana ka, kaya po, libangon niya yan. Ganun po katindi itong tatlong ito. Kaya nga po yung faith ng mag-asawa na nagfo-falter na, very weak na, pinapalakas ni Peter, James, and John. Dapat meron kayong mga kaibigan na nagpapalakas sa inyo ng inyong pananampalataya. Hindi yung, imposible nga manwan mo, bisa kang brand yung bali. Imposible yan. Yung po paniwalan din, demonyula rin. Sa Diyos, walang imposible. Imposible na kang galing, sabi ng Dr. Pin, cancer yan yung paniwalan din, demonyula rin din. Ano niyo po, kung pinakinggan ko yung during the 2007, na first year ng aking dialysis, na Brother Manny, hindi pa ako kasi pastor nun, itang kamag-anak kami, makaya 4 months mo, may tene. Alam niyo, sinagundan pa ng, wawapin, makanya. Nanong sasabihin da ka ako, ang diyangi ka, matena ka kanyan. Kaya ngayon kinukwento ko sa inyo, meron, tapos, mga ilang linggo, may lumabit po sa akin, Brother Manny, paninap da ka. At yung nakakeng kabaong, makabarong ka, yan ang makanya. Sabi ko, din tao nga rin yan. Nung mo keng kaya ako, nung matway ni, sagapan kaya ako. Matino-tino. Kung ikaw na matino, ganun na yung kalagayan ng tao, manyabi ka pang negative. Do not surround yourselves with negative people. Kung meron man, hindi natin maiwasan na nagsalita sa inyo, do not listen to them. Anong sabi ng Lord? Don't be afraid. Huwag mo silang pakinggan. Only believe. Kaya nga ako po nun, ang ginawa ko, nag-search ako sa Bible, Lord, ano bang kalooban mo? Nung sabi ng Lord sa Psalms 118:17, ito lagi mo declare, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Kaya hanggang ngayon, buhay po ako, pinoproclaim ko na mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Ang nais niya sa atin, puro kabutihan. Ang nais lang niya, magpasakop tayo. Trust His process. Trust His perfect timing. Amen po ba? So pinalabas niya po, ang kasama lang niya si Peter, James, and John, saka po magulang. And then, verse 41, he took her by the hand and said to her, Talita kum. Ito po ay Aramaic, no? Talita kum, ang ibig sabihin, little girl, I say to you, get up. And immediately, agad-agad, ganun po katindi ng power ng Lord. Kahit patay na, immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Tingnan niyo po ito. 12 years old na po ang bata. Ibig sabihin po, nung pinanganak yung bata, yung babae pong binibleed, nag-start na pong nagkaroon ng karamdaman. On the 12th year, namatay po ang bata, yung babae po, na-receive po niya ang kanyang healing, yung bata po, na-receive po niya ang kanyang resurrection. Tingnan niyo po kung paano po mag-orchestrate po ng kwento ang Diyos. Napakatindi, hindi ho ba? Ako po, nabibless po ako dito. I don't know about you. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Ang tawag po, isa sa mga pangalan po ng Diyos, history maker. Kaya nga po, pag binabasa yung mga history in the Bible, wow, Lord, ang galing mo. Wow, Lord, you are great. Kaya nga po yung mga gawa niya, manilikha niya, may awit po tayong, how great thou art. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the words thy hands hath made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Dakila po ang gawa ng ating Diyos. Dahil dakila ang Diyos. Maniwala po kayo, beginning today, gagawa po ng dakilang himala ang ating Panginoon sa atin. Because He is the God of miracles. Sino pong umaasa po ng milagro sa araw pong ito? Amen.
Kung parang wala ng pag-asa, may pag-asa kay Kristo. Amen. Sinasabi ng ibang tao na wala ka ng pag-asa. Alam niyo po, it's never late until God says it's too late. It's never over until God says it's over. God has the final say. It is not over hanggat hindi sinasabi ng Diyos, it's over. He has the final say. Just submit to God. Amen. Submit to God. Huwag po tayong matakot. Bakit? Ang sabi po ng 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear and timidity. Yung fear po, espiritu po yan. It is a demon na sinisira po niya ang iyong pananampalataya. Binigyan tayo ng power, ng love, and self-discipline or self-control. Kaya po si Jairus, nag-self-control po siya na hindi po siya, actually nung umiiyak po yung mga imagine umiiyak yung mga nasa bahay po, kinontrol din ni Jairus ang kanyang emosyon. I will not fear, I will not cry, I will keep on believing sa sinabi ni Jesus, my daughter will live. So, yan po binigay po sa atin, power, love, and self-discipline. Ang sabi din po ng Diyos sa Isaiah 41:10, so do not fear. Bakit? I am with you. Ang sabi po ng Panginoon, do not be dismayed. Huwag kang madismaya, huwag kang madiscourage, for I am your God. Ako yung Diyos mo, buhay ako, huwag kang manlupaypay. Merong pag-asa sa akin, manampalataya ka lang sa akin. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. So unfailing faith is trusting God even if your situation becomes worse and impossible to solve. Kahit na parang imposible na, para po si Abraham, he considered his body, tsaka po si Sarah as dead. But hope against hope, he kept on believing. In fact, he did not waver sa kanyang pananampalataya. He grew stronger sa kanyang pananampalataya. Fully persuaded, ang sabi po ng Bible, na si Abraham, God is able, has the power to do what He has promised. Ano man ang pangako ng Diyos po sa inyo, kaya po ng Diyos na tuparin. Ang kailangan lang manampalataya ho tayo. Wait upon the Lord. Hope in the Lord. Trust in the Lord. Amen. Kahit imposible po, kaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, mag-review na po tayo the unfailing faith of the synagogue ruler, Jairus. Number 1, he forgot his reputation and fell down at his feet. He did not rush Jesus but patiently waited on him. He conquered fear by believing the word of Jesus. Sa Psalms 34:4, ang sabi ho dito, I sought the Lord and He answered. He answered me. He delivered me from all my fears. Para po yung inawit natin kanina, I sought the Lord. I sought the Lord. Hinahanap ko ang Diyos. Paano mo natin hinahanap ang Diyos? Lumalapit tayo sa Kanya, nagpe-pray tayo sa Kanya. Ganun po natin hinahanap ang Diyos. Surely He will answer you when you pray. Ano po sabi ng Jeremiah 33:3? Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know before. Sasagot ako sa iyo, sabi ng Panginoon. I sought the Lord and He answered. Ang sabi po, pagkibalik po natin, and He answered me and He delivered me from all my fears. Katulad po ni Jairus, Jairus sought the Lord and Jesus answered him and He delivered him from his fear. Yung fear na mawala ang kanyang anak. He sought the Lord, sinalubong niya sa pangpang. And then nag-answer ang Lord, yes, I will heal your daughter. Do not be afraid, Jairus. Only believe, I will heal your daughter. And Jairus was delivered from his fear. Tayo rin po, we need to seek the Lord. We need to seek the Lord and He will hear and answer you and will rescue you from all your fears. Ano man po ang kinakatakutan nyo, just pray. Seek the Lord in prayer every day. He will answer you. He will hear you and He will answer you. And He will rescue you sa mga kinakatakutan po natin. Amen po ba? Sino po dito may mga pangangailangan? Kaya po ng Lord yan. Walang imposible kay Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan. Habang tayo po ay sinaserve, let us seek Jesus in worshiping Him. Let us seek Jesus. Hallelujah.
Seek God with all of your heart. Thank you, Jesus. While He may be found. Seek the Lord while He may be found. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is more than myself. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Before we take the Holy Communion, sino po dito ang may mga pangangailangan? Itaas niyo po inyong kamay, kahit isang kamay lang. And I will pray for you. Just believe, He will never fail. He will never fail us. He is the God of miracles. Kahit imposible ang sitwasyon mo, kapatid, walang imposible sa Diyos. Do not fear. Do not be afraid. Only believe. Only believe in Jesus' name. Father God,
Nakita mo po ang nakataas ang kamay ng bawat isa, Panginoon. Nakikita mo po ang mga dalahin, Panginoon, ang mga suliranin ng bawat isa, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami sa umagang ito. Kinikilala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang ang tanging tagapagligtas at Ikaw lang ang aming pag-asa. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po sa aking mga kapatid, anuman po ang kahilingan nila, ito man ay kagalingan, kahit cancer yan, Lord, wala pong imposible sa iyo. I speak healing in Jesus' name. You are healed. Lord, yung nangangailangan po ng financial po, Panginoon, financial breakthrough. Lord, you are our Jehovah Jireh, the God who provides, and you will supply every need according to your riches in glory in Christ Jesus. Salamat po, Panginoon. Nothing is impossible with you. Lord, maaaring may mga sitwasyon po sa bahay na mayroong awayan, Panginoon. I pray for peace. I pray for forgiveness. I speak love, peace, and joy sa tahanang, Lord, na mayroong kaguluhan ngayon, Panginoon. Restoration of relationship. Hindi ko man mabanggit, Lord, ang mga prayer request ng aking mga kapatid. But you know exactly ang kanilang pinagdadaanan. That's why, Lord, nakataas po ang aming kamay, we put our trust in you. And you will never fail your people. Because you love blessing your children, O God. Salamat po sa iyong pag-ibig. We trust in your love. We wait upon you. We hope on you, O God. And we put our full trust in you, na hindi po kami mabibigo. Salamat po. To you be all the glory. In Jesus' name, amen. For I received from the Lord what it also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." This is your body broken for us, and as we eat it, we remember you. This is your body broken for us, and as we eat it, we remember you. Taas po natin ang tinapay. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa tinapos niyo sa krus ng Kalbaryo. Nung sinabi niyo pong tetelestai, it is finished. Tapos na, Panginoon, ang pagkakaalipin namin sa kasalanan. Kaming lahat na tumanggap po sa inyo na bilang Panginoon at tagapagligtas, meron na po kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil tinapos mo na, Panginoon. Kinuha niyo po ang lahat ng aming kasalanan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Maging ang lahat ng aming karamdaman, sinabi niyo po sa iyong salita na sa mga latay, sa mga sugat po ninyo, kami nagsigaling na. Katulad po ng aming panalangin kanina, Panginoon, alam po namin, pinagaling niyo na ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, gamitin niyo nga po ang aming buhay na iyong linigtas, binago at pinagaling upang marami pa kaming kaluluwa na maabot para kay Kristo. Lord, marami pa kaming mga kaluluwa na maagaw kay Satanas, lalo na sa aming mga pamilya, kamag-anakan at sa aming mga kaibigan. Datnan niyo nga po ang bawat isa sa amin na patuloy pong nananampalataya, na merong kasigasigan, merong kagalakan dahil alam po namin malapit ka nang dumating. Salamat po sa krus. Salamat po sa kaligtasan at kagalingan. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at lahat ng kalwalatian sa pangalan mo, Jesus. Tayo pong lahat ay tumanggap. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." This is your blood poured out for us, and as we drink it, we remember you. This is your blood poured out for us, and as we drink it, we remember you. Taas mo natin ang saro. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong banal at makapangyarihang dugo
na nagbuhos po sa krus ng Kalbaryo, na naglinis po sa lahat ng aming karumihan, tinanggal ang kasalanan sa amin, Panginoon, maging ang sumpa na dala ng kasalanan. Ang bawat isa po sa amin ngayon, na nilinis, tinubos ng iyong banal na dugo, ay pinagpalang lubos na, Panginoon. At alam po namin, patuloy kaming magtatagumpay. Opo, Panginoon, sinabi niyo po, magkakaroon po kami ng maraming pagsubok sa mundong ito. Pero alam po namin, patuloy kaming magtatagumpay. Una, dahil kakampi po namin kayo. Pangalawa, Panginoon, kami po'y nababalutan ng iyong banal na dugo. At ang iyong banal na Espiritu ay nasa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo nga pong ingatan ang buong pamilya ng Calvary Temple, Panginoon. Ang lahat ng aming mga pamilya, mga anak, mga apo, Panginoon. Maging ang mga trabaho at negosyo ng aking kapatid, Lord, I speak blessing upon blessing, prosperity, increase, and abundance, O God, upang ang lahat ng aming kalakasan, lahat ng yaman na pinagkakatiwala po ninyo ay magamit po para po sa iyong kapurihan. Na marami pa kaming kaluluwa na maabot para po sa inyo. Nadatnan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, masipag, masigasig, nag-aapoy, nag-aalab sa pananampalataya na naglilingkod sa inyo. Kaya maraming salamat po, sinasamba po namin kayo, pinupuri po namin kayo. Salamat po sa krus, salamat sa iyong banal na dugo, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa iyo po ang papuri at lahat ng kalwalatian, sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay tumanggap. Praise the Lord, makakaupo na po kayo. You are blessed beyond measure. Shalom, shalom. Hallelujah! Yan, thank you po Pastor Manny sa mayamang salita ng Diyos. Sino po yung napagpala sa umagang ito? Sumigaw ng malakas na Hallelujah! Praise God. At ngayon naman po, dumako po tayo sa isa pang bahagi ng ating pananambahan. Ito po yung ating pagbabalik ng ating mga tithes and offering. And I would like to again encourage you po with this verse. Ang sabi po sa Proverbs 11:24, some people give freely and gain more. Others refuse to give and end up with less. This is a constant reminder po sa ating lahat that it is always best to give back to the Lord than to receive. And when we give back, I am sure and we are always sure na mag-open po ang durungawa ng pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Amen po. And because of that, let us give back to the Lord because God loves a cheerful giver. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jeff. So, kwento ko lang po nung baguhan po kami dito sa Calvary Temple. Saktong anniversary po nung na-invite kami. That very moment po after ng service, nahanapan po agad kami ng CU Group o Calvary Umpukan. And agad pong na-introduce sa akin yung tithing. By the empowerment of the Holy Spirit, sumunod naman po ako doon sa prinsipyo na bagay na hindi ko po alam before nung Katoliko pa po ako. Kaya nung nakita ko po ang pagkilos ng ating Panginoon sa buong taon, nakita ko po ang kanyang katapatan at kabutihan
talagang hindi po kami nagkulang. Kaya nung papalapit na po yung anniversary, sakto nag-attend po kami noon at unang na-announce po yung first fruits. Napag-usapan po agad naming magkakaibigan na magbibigay po kami ng first fruits. At nasabi ko nga po sa kanila noon, yaku mamyaku king November, king month na mismo ning anniversary. Kaya nung dumating po yung month ng November, hawak ko na po yung first fruit ko that time. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko na yung first fruit ko this month. Pero hindi po siya naging madali dahil ang dami pong challenges that time kasi nag-announce po yung aming school na sa month po ng November, kailangan naming mag-settle ng balance ng aming bank accounts. And sa last week po ng month of November din, kailangan po naming magbayad ng entrance fee for enrollment sa next semester. Kaya sabi ko, Lord, baka sa December na lang or sa January ako makakapagbigay ng first fruits. At purihin po ang Panginoon dahil nag-attend po kami ng prayer meeting that time at nangusap po ang banal na espiritu through our senior pastor. Natatandaan ko pong sinabi niya noon na kapag nangako ka, kailangan tuparin mo, lalo na kapag nangako ka sa Diyos. Sumunod po ako sa conviction ng banal na espiritu, praise God, na ibigay ko po ang first fruit sa mismong church anniversary. And nung pag-uwi ko po mismo, habang I believe binababa ko po yung bag ko, naka-receive na po ako ng tawag from unknown number. At pagsagot ko po sa call, nagpakilala po siya as siya po yung aming newly elected barangay captain ng aming barangay. And nag-pledge po siya ng financial support sa aking pag-aaral. Monthly po yon hanggang ngayon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. At hindi po nagtatapos doon sa pagkilos ng Lord. Dahil nung kailangan ko na pong mag-settle ng balance sa school, sinabi ko po sa nanay ko na, Ma, kailangan ko nang mamayad balance makanini, 11,000 niya ping balance ko makanya. Sabi na po agad ma ako, sakto ating kung tanggapan king obra ko, sabi na. So I believe ang Panginoon po ang kumilos that time. At hindi lang po nagtapos doon, dahil nung kailangan ko na pong magbayad for entrance fee sa enrollment for next semester, sinabi ko po na kailangan ko pong magbayad for entrance fee at sinabi po ng aking lola na sakto may matatanggap akong pera this month. Nakapag-enroll po agad ako sa Holy Angel. And praise God, habang nag-enroll po ako, kumilos na naman po ang ating Lord. Naka-receive na naman po ako ng text from Holy Angel Scholarship and Grants. Yung text po, pinapag-report po ako sa office nila. I believe sobrang excited ko po that time dahil pinagpipray ko po yung student aid scholar. 100% scholarship po kasi yon. Totoo nga po, nung pagkapunta ko sa office, sinabi po nila na granted na po sa akin yung 100% scholarship as a student assistant. At hindi pa po nagtapos doon dahil meron na naman pong biyaya yung Panginoon, meron na naman pong pagpapala yung Lord. Dahil a week after po ng aking enrollment, so naka-duty na po ako as a student assistant. Naka-receive na naman po ako ng call from unknown number. So sinagot ko po agad at sa aming pag-uusap, nagpakilala po sila na they are from CHED, Commission on Higher Education. At sinabi po nila na mag-prepare po ako ng requirements na ganito dahil meron na naman pong panibagong grant na scholarship para sa akin. And praise God po dahil nauna na po silang nag-email noong August na hindi na po ako qualified doon dahil meron pong specific rankings and hindi po ako nakaabot doon. At I believe kumilos po yung Lord dahil sa pagsunod po natin sa Kanya sa first fruits. Kaya nakapagbigay po ulit siya ng pagpapala through Commission on Higher Education. At nakatanggap po ako ng 30,000 per semester doon sa CHED scholarship pong yon. Kaya I encourage you po na kung nangungusap na po ang banal na espiritu na magbigay po tayo ng first fruits, sumunod na po tayo at magbigay ng the best. Dahil alam naman po natin na nauna pong nagbigay ang ating Panginoon ng kanyang best para sa atin. Yan lang po and all glory to God. Ayan, praise God. 3 beses ko na pong napanood to, pero hanggang ngayon, nabibless pa rin po ako sa testimony ni Brother Jeff. So let me encourage you po once again with this verse. Proverbs 3:9-10 states that, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops.
then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. No? Naniniwala naman po tayo, I believe, na when we dedicate the best, ibig pong sabihin, we dedicate our first fruits, the first portion of our resources. Nananampalataya at naniniwala tayo that He will indeed bless us. Okay? And we will indeed bless our resources. Amen po ba? Amen. Sige po, let us bago po tayo mag-pray, no? I just want to emphasize po yung kanina, yung t-shirt po. May nakita po kayong notebook na maliit, di po ba? So if you want to avail that po, separate order po yon. That costs 135 pesos. Pwede po natin gamitin yon as a devotional notebook. Ayan. So, ayan po siya. So, again po, separate order po siya. And it costs 135 pesos po. If you would like to avail. Okay po. Amen? Amen. Praise God. Sige po, let us all stretch forward our hands. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, we just want to praise you this day. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, for giving us always the capacity to give. And nagkakaroon lamang po kami ng kakayahan na makapagbigay because of you, Father God. And I know, Father God, that whatever problems, Panginoon, kahit na anong dalahin po namin, Panginoon, financially po, nagkakaroon po kami ng problema. I believe, Lord, that hindi niyo po kami iiwan, Father God. Sabi nga po ng inyong salita that you will never leave us, oh God. You will never forsake us, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng kamay na nagkaloob sa araw na ito, Panginoon, I speak blessings to them, Father God. I speak provision, Lord. I speak favor upon them, Father God. And I believe, Father God, na lahat, Panginoon, ng mga prayers po nila ay tinugon mo na, oh God. Maraming salamat po. Lord, we lift up, Panginoon, ang mga tithes and offering na to, Panginoon, that you will this will be continuously used, Panginoon, sa ikalalawak, Lord, sa ikalalago pa ng inyong ministeryo. Lord, patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, to fulfill, Lord, yung prayer po ng aming bahay-sambahan na 10,000 souls, Panginoon. Maraming salamat po. We praise you. We love you. We glorify you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, once again, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Sige po, may I invite everyone to rise. Papurihan po natin ang ating Panginoon through our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. The Lord bless you and keep you. I receive. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I receive. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! And with boldness and unfailing faith, let us all declare that by grace I am forgiven. By grace I am saved. By grace I am healthy. By grace I am blessed. By grace I am peaceful. By grace I am joyful. By grace I am righteous.